Sa ating mga kabataan, ito naman sa mga kabataan naman natin, mga kabataang nabilong sa left spectrum ng ating politika. Mag-ingat kayo kasi ang inyong damdamin ay mas malakas kaysa inyong isip. At ito ang pinaglalaruan ng mga tao na ang interest nila ay hindi naman talaga sa kaayusan ng ating bansa. Kung hindi, dahil sa kanilang mga ideologies. Pero mag-ingat pa rin tayo, no, mga kapatid, na huwag naman nating ilalahat, i-generalize natin na pag makakaliwa, CPP and PA. Sa politika, meron tayong dalawang spectrum, right at left. Dito sa left, kasi itong issue natin ngayon, dito sa left, itong pag-usapan natin, dahil ito ang issue ngayon, ang umpisa talaga nito mga liberal lamang. Ito yung mga taong gusto lamang ng pagbabago palagi. Di kagaya ng mga makakanan, gusto nila status quo. Wala masyadong pagbabago ko. May mga batas na, yun na yun. Kung mayroon mang mga changes pero hindi masyadong marami. Itong mga makakaliwa, pabago-bago ang mga isip nito. Depende sa nakikita nilang pangangailangan. Kaya ang tawag sa kanila ay mga liberal. Kaya lang ito ay nag-evolve, mga kapatid. Ang liberal o ang left na spectrum ay palalo pang lumawak. At paglawak nito, marami pa itong nakasalansan na ganyan na iba-ibang klaseng kaisipan. Depende sa ideology nila, no? So, liberal, meron yung medyo middle, no? At saka extreme. Liberal, middle, at saka extreme. Itong extreme, ito yung CPP and PA. Itong liberal, ito yung kayong nag-aral, no, nasa eskwelahan, ang mga estudyante na ang inyong damdamin ay papunta doon sa yung nahihilig ba kayo o kaya nahihila yung damdamin ninyo sa pamangangailangan ng bansang economic at saka sosyal. Halimbawa, nakita yung mga parang inaapi, yung marginalized, yung mga communities na mga maliliit, na parang hindi napapansin ng gobyerno. Mga liberal kayo Hindi pa kayo leftist talaga na extreme. Kaya lang dahil nandyan na kayo, tingnan ninyo pag kayo'y liberal, nasa left spectrum kayo ng political na natin, ng nakilusan. Madali na lang kayong hilain. It's either magiging progressive o kaya extreme left. Tingnan niyo yung mga progressive, ito yung grupo ni Risa Hontiveros. Itong extreme left, ito yung CPP and PA. Kaya hindi kayo masyadong napupunta sa progressive. Karamihan dito sa progressive, ito yung mga binabae. Yung LGBTQ, yung mga medyo may kahinaan ng puso, Puso pa rin pag-uusapan. Pero kayong medyo matapang, pero kayo ay mga liberal, kayo ay mapupunta sa CPP and PA. Kaya yan ang tingnan ninyo, mga kapatid. At dapat maliwanag sa isip ninyo na ito ang inyong kahinaan pag kayo ay ang iyong inclination ay makakaliwa kung ikaw ay isang liberal. Sa makakanan naman, ang example natin dito mga makakanan, yung pinaka-extreme naman nito, si Hitler, no? Sa kanya naman yun, yung kanyang klaseng gobyerno, ganun yun, Hitler yun. Pero si Hitler lang yata, fascism ang tawag nila noon Meron din yata sa bandang Italy, ganun. Pero mas marami talaga ang mga ideology o kaya yung partido ng mga kaliwa na sumisira ng mga bansa at daming namatay, Kagaya ng Vietnam, Cambodia, China, marami noon. Pati sa Europe, ganun din, Kaya mag-iingat tayo kasi tayo'y nag-aral. Kagaya ko noon, nag-aral ako, At papasukin tayo ng mga tao na merong mga interest sa ating bansa na sinusunod lang din nila dahil ang akala nila ganun talaga. Kasi nga, nadadala ng puso sa damdamin. Kaya sila masigasig din.
Masigasig. Talagang sila'y trabaho ng trabaho to recruit. Kaya dumadami kayo. Pero hindi naman masyadong marami. Kaya lang sinasabi kong dumadami, marami talaga. Kasi mga matatalino kayo eh. Pagagaling kayo. Sana yung mga abilidad ninyo, yung mga gifts ninyo, magagamit ninyo hindi sa extreme ng side ng ating political spectrum. Pag extreme na kasi kayo, sayang, no? Matatalino eh. I-consider ko ng aking sarili na hindi talaga matalino. Pero, mas mabuti pa yung hindi mga matatalino kasi naninimbang eh. Naninimbang. Gagawin yung kabataan ko, sabi ko, pag sumali ako dyan, ano magagawin ko dyan? Ano na, sumasama-sama na kami ngayon, noon, kung saan-saan yung mga lakad at nakita ko na parang iba to eh. Nakakatakot. Kasi yung salita ng nung mga nagme-mensahe against the government at saka yung bang yung kanilang expression, yung kanilang pagbigay ng halaga sa kanilang mga sinasabi, sabi ko masama. Parang tinuturuan kami. Yun ang pakiramdam ko noon, no? Tinuturuan kami to go against the government. At ayaw ko yun. Kaya unti-unti, umalis ako, Mabuti na lang, hindi ako matalino. Kasi kung matalino ako, baka may hawak na naman ako ngayon na baril, Nasa gubat. Matagal na rin siguro wala ako sa mundong ito, So, dalawa ang tinitira nila dito. Yung mga marginalized, yun bang aping-ape sa tingin nila, sarili nila, aping-ape sila kasi ganito, ganyan. Mga mayayaman, ganyan sila. Ang gobyerno, wala namang ginawa sa amin. Ito yung isang grupo ng mga Pilipino na talagang pinapasok. Meron namang isang grupo ng mga Pilipino, pinapasok din. Ito yung mga nag-aaral, mga matatalino, kaya lang mga emotional at para sa kanila, ang importante, yung kapakanan ng tao. Kayang-kaya nilang mag-self-sacrifice para sa kanila. Kasi sa tingin nila, yun ang magbibigay sa kanila ng meaning sa buhay nila. Mag-iingat kayo, mga kapatid. Kung ikaw, kapatid, ay ganyan, either bata ka pa, estudyante, o may edad ka na, tingnan ninyo mga sarili ninyo. Kung tama pa ba ang pinapasok ninyo. Kaya, ulitin ko, sa left spectrum ng politika, liberal, progressive, extreme left. Ito yung mga Marxist at saka yung mga communist. Dito sa progressive, meron ding Marxist dito, Pero medyo mild pa ito, matindi itong isa kay labanan talaga. Ang masama lang nito kasi pinasok na talaga nila ang gobyerno. Lahat ng institusyon ng ating bansa, pinasok na nila. Ang term na ginagamit nito, sinusubvert na tayo. Gumagawa sila ng mga propaganda, mga mensahe, mga issues upang matabunan, ang legitimate na government, matatabunan ito ng mga issues na sisira sa ating gobyerno. At marami tayo, mga kapatid, kukunti lang ang mga ito. Kaya lang ang sayang dito yung mga kabataan nating nadadala. Kaya dito sa episode na ito, ini-emphasize ko ang pag-iingat sa ating sarili. Kasi pag tayo'y makakaliwa na, ang ating nakahilig na tayo sa kaliwa, dapat ibalit nyo sarili nyo mga kapatid. Madali na talaga tayong hilain to become progressives. Ito pa na mga progressive, marami dito, yung medyo may kahinaan talaga sa damdamin. Mga LGBTQ, At itong mga CPP, NPA. Ewan ko sa CPP, NPA, kung nagre-recruit ito ng mga LGBTQ. Hindi ko alam, Malamang wala Hindi po pwede sa labanan yung mga LGBTQ. Itong grupo lang ni Risa, Sindanya, ito si Manuel, ito si Jokno, at sino pa diyang iba, ito yun. Ito yung grupo nila. Kaya wag niyong lahatin mga kapatid, kaya nagagalit ang mga makakaliwa
Kasi nire-red tag natin sila. Wag na wag. Although meron naman talagang legitimate talagang mga makakaliwa na mga members ng CPP and EPA o associate nito o affiliated na sila na ginagamit din yung red tagging na term to protect them. Para kunwari, maproteksyon sila, ayaw nilang magpatawag ng ganyan. Pero totoo naman din talaga mga sila ay mga members na ng CPP and PA. Sige, dito na lang muna tayo. At sana itong ating mga kabataan, ating mga kapatid, kayo mga bata pa, huwag ninyong sayangin ang inyong mga buhay dahil lang sa inyong mga paniniwala. At dahil sa inyong mga paniniwala, ang inyong damdamin, nakapakinig kayo ng mga ganitong mensahe, nakumbinsi kayo na dapat ganito. Sayang matatalino pa naman sana tayo. Ito si Rene Ko, matalino to Manuel, matalino ito Yung karamihan mga matatalino magaling ang magsalita. Hindi naman masyadong magaling pero may mga kahinaan din. Pero mas magaling sila kaysa mga ordinary lang nating mga estudyante. Mga nag-graduates, Huwag ninyong sayangin, mga kapatid. Hindi naman sasayang yung pinagpaaral kayo ng mga nanay ninyo. Hindi sayang yun Kasi duty talaga ng magulang na mga pag-aralin kayo. Ang sayang, yung ibinigay sa inyong opportunity na kayo ay nandito na sa mundong ito at kayo ay dapat mag-serve sa karamihan, hindi sa isang maliit na sektor ng society na wala nang ginawa kung hindi guguluhin ang ating bansa. Sana hindi tayo naka-offend sa mga sinasabi natin ngayon. Mapagpalang araw po sa ating lahat.